Nung una, ang sinabi nila parang hindi pa ho nila nauunawaan kung ano talaga ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. But this time, alam na po nila. Mukhang na-orient na po sila o baka naman napanood na nila yung mga video. Eto na nga po. Eto na ho yung binitawan ni Bersamin. Iba na po ang tono. Ngayon, ang tanong dito, nilalaglag niya ba ang kamera? Umiiwas pusoy na ba sila? O baka naman talagang nadulas lang. Kaya yan ang pakisagot dyan sa baba, ma. Kung ano ho ba sa tingin ninyo ang nangyari dito at bakit ganito na ang tono ng Malacanang ngayon. Okay? Panoorin ho natin. Pasok. ES lang po. Sir, may we have your reaction doon sa sinabi ni Representative Ungab na plano niyang dalhin sa Supreme Court itong usapin ng GAA? Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people. Sir, ba't di niyo po mabanggit si Pangulong Duterte? Pwede niyo naman sabihin, klarong-klaro naman, alam naman ng taong bayan kung sino po yung nagsalita doon. Who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is, hindi kami. Yun! Hindi kami. Napaka-importante niyan. Hindi kami. Ang tanong, sino? Yun. Pag sinabi mo kasing hindi kami, linawin natin to ibig sabihin meron pa rin. Di ba? Halimbawa, merong kumakain po kaming banatero, si Boss Dada, Coach Oli, si Master Jude, at saka si Jeggy Barra. Tapos umorder ako. Umorder ako ng crispy pata. Di pag-order ko ng crispy pata, kaya lang biglang may tumawag sa akin importante. At hindi pwedeng marinig ng mga kasamahan ko. So tumayo ako, tapos biglang, hello. Ganyan. Pagbalik ko, buto na lang yung crispy pata. Buto na lang siya. Tapos sabi ni Boss Dada, hindi ako yan. Sabi naman ni Jeggy Barra, hindi kami yan. Anong ibig sabihin po no, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi nga kayo. Pero meron. Di ba? Meron nung kumain nung crispy pata ko. Hindi kaya si Coach Oli yun? O si Master Judea? Ayun po ang siste ho dito. Sabi niya nga, merong karapatan si Ungab na tumakbo sa Supreme Court, blah, 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 ganyan. And all the same-minded people. Ngunit dapat subalit. Ang tanong dito ay, meron. Di ba? Kasi sabi mo, hindi kami. Mali. Kaya nga tinatanong ko sa inyo mga kababayan, ito po kaya ay nadulas si Sir? May nilalaglag si Sir? O baka umiiwas pusoy lang si Sir? Yun ang ating katanungan dito na kayo ho ang magko-conclude kung ano sa tingin ninyo. Pero ako, first of all, sa opinion kong ito yung pagsabi niyang and all the same-minded people, alam niyo ho ba yung psychological explanation dyan? By not mentioning PRRD, he is trying na ibaba o di kaya hindi ibigay ang karapat-dapat na honor doon sa tao. Sa madaling salita po parang para ho sinasabing you are irrelevant. You are no longer part of the talk. Pero alam nyo mga kababayan, whether you like it or not, talagang malaking factor talaga si PRRD. Kasi pag si PRRD nagsalita, ang buong gobyerno nayayanig. Yun ang katunayan dito. Pero gayon pa man, si Bersamin parang binaliwala lang niya ang Pangulong Duterte. Okay lang, sige lang. Opinion mo yan, karapatan mo yan. Pero dito sa pangalawa mong sinabing hindi kami, mukhang hindi ka makakalusot dito. Tingnan yung reaction ni Sir
parang tila, uy, sandali. Kaya nga ako may iba akong opinion eh. Mamaya ako sasabihin sa inyo sa ending. Meron tilang parang nadula si sir. Kasi tingnan ninyo, bigla siyang kumabig ng konti. Yeah? Para bagang nagulat siya at nabitawan niya yon. Pakingge. Ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang. Nako, yun. Kung meron mang pagkukulang. Medyo kabig ng konti. Hindi kami. Pero kung meron man, dali. Pag sinabi mo kasing hindi kami, that is a finished statement. Ibig sabihin po, iyan po ay sapat na. Sapat na ho na ibig sabihin po niyan, meron talaga. Alam niyo sir, wala naman pong problema. Sa totoo lang, mas tanggap pa nga ng taong bayan kung sasabihin ninyong, hindi kami. Hindi kami ang nagbago niyan. Wala kami binabago diyan. At pinirmahan talaga ng Pangulo yan na hindi blanco. Kasi, Mr. Sir Lucas Bersamin, Executive Secretary, wala naman pong sinasabi ang aming dating Pangulo na si Pangulong Duterte o di kaya ang kagalang-galang, sobrang daming galang nun at matapang na si Ungab, hindi po siya natitinag na talaga nga namang ang sinabi ho nila ay BICAM report. Wala po silang sinasabi at paulit-ulit na pinapaliwanag yan na ang presidente ang pumirma ng blanco. Kaya lang, kahapon nga din may statement din hindi ko lang na-emphasize dito yun, nadaanan lang natin. Kahapon may statement din si Escudero na tila ibay daw yung para bagang yung pirma niya is parang dalawa, kasi parang dalawang beses magkaiba yung version na dumating daw sa kanya. So sa madaling salita, totoo. Merong version na blanco at nung dumating na ho sa para ito ay ipiprint na ho, ibang version na ho. Yun ho ang sinasabi ho ni Ungab at ni Pangulong Duterte na meron discrepancy along the way. So sino ho ang nag-fill in the blanks? Walang-wala ho at paulit-ulit na sinasabi ng Pangulong Duterte at ni Ungab na hindi naman po Malacanang. Kaya nga, sir, ako ito, suwestiyon ko lang ito. Kasi may nababasa ako. Alam ko naman, kasi meron din tayong mga kakilala dyan di ba? Alam ko naman na merong tila nagtuturo sa inyo. Hindi ibig sabihin nagtuturo, pinapangaralan. Hindi yun Ibig sabihin, isinesegue sa inyo sisi. Obserbahan nyo, sir. Tila may umiiwas pusoy at inutos nila o niya sa media na ang presidente, tanungin nyo. Ituro nyo sa presidente ang sisi, ganun. O sa Malacanang kayo magtanong. Parang tila ganyan ang packaging o ang turo sa mga media. Ituro sa inyo ang laban para umiwas sa amin. Pansinin ninyo, hindi nagsasalita. Na dapat siya talaga ang sumasagot. Tama, mali? Umiwas pusoy na si Escudero. Si Grace po, hindi sumasagot. Yung dating co-chairman, hindi co-chairman, chairman ng appropriation, hindi rin sumasagot. Ang speaker, hindi rin sumasagot. May nakita akong video kahapon. Yung bagong chairman ng appropriation. Iniiwasan ng media. Nagmamadali daw, pero hindi naman mukha nagmamadali. Umiiwas sa media.
hindi rin makasagot. Tila bagang ang instruction is tahimik tayo, ituro natin, o kayong mga media, ang interview nyo, Malacanang. Malacanang ang bugbugin ninyo ng sisi para mag-away sila. Kaya sir, ako ito, basa ko lang ito. Baka naman ipinapasa na lang sa inyo ang sisi. Baka naman may girian na kayong nagaganap at sa inyo na ho lahat ng kapalpakan. 'Di ba? Hindi ho kaya? Ay di, ako ito ang mukhang nakikita ko eh. Sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. BICAM report yan. Bakit nung una sir, GAA ang sinasabi ninyo? Hindi, ito hindi naman sa tayo. Pero sir, di ba ho ang una, ang nireaksyonan ninyo, wala kaming, hindi blanco ang pinirmahan ng presidente na GAA, wala siya. O bakit ngayon, ang bukang bibig nyo na, BICAM report? After how many days? Kasi nga sir, lagi ko sinasabi itong paulit-ulit, lalo na sa mga government official, bago kayong mag-react, pag tinanong kayo, sabi ni ganito ka daw, ganyan bla bla, wag muna kayong mag-react. Kung hindi nyo naman personal na narinig o napanood yung tao nagsasalita. Kasi it's just a matter of one word can change everything. Mantakin mo, GAA yung una ninyong sinasabi na wala kaming pinirmahang blanco sa GAA. Ang tunay naman sinabi, BICAM report. So ibig sabihin, pinalitan lang yung GAA, yung BICAM report ng GAA, para linlangin kayong sumagot kayo ng palaban doon sa nagsabi na BICAM report. Pinalitan yung salita. So yun nga po yung payo natin sa mga government official bago nyo ibuka mga bibig ninyo. Dahil ang mga media, tarantado po talaga yung mga yan. Para may istorya, hindi kaya may utos sa kanila, para po sila ay makakuha ng istorya at makakuha ng sahod doon sa nag-utos sa kanila. Itatanong nila ang mali. Kaya ingat po tayo bilang mga opisyal ng gobyerno. Tuloy. Mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Yun. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Yun! Alam nyo naman pala sir bakit kayo nag-react noong una? Nag-GAA. Hindi po GAA. Kaya nga sir, tamang-tama ho yung siba. Kaya nga sinabi ko ng mga nakaraang araw, sir, I think you are just answering a wrong question. That's why na wrong ang sagot ninyo. But this time, at least tinama nyo na. Wala kaming kinalaman dyan. BICAM report yan. Malinaw na malinaw. BICAM, sumagot kayo ngayon. Tinuturo na sa inyo ng Malacanang, kayo ang dapat sumagot. BICAM, sumagot kayo! Gago! Hindi, yan talaga ang dapat Sila ang sumagot. Bakit si Escudero lang sumasagot? Tama, mali. Romualdez, sumagot ka. Martin, sumagot ka. Nasa iyo na ang bola, ika nga. Binato na sa iyo ng Malacanang ang bola. Hindi sa amin yan. BICAM report yan. So sila ang pasagutin nyo. Kung mananahimik ka pa rin, Speaker Martin Romualdez, ay hindi pwede yan. Dahil yan ay responsibilidad ninyo bilang isang speaker, responsibilidad ninyo bilang representante, responsibilidad ninyong ipaliwanag sa taong bayan ano ang nangyari dyan sa BICAM report. Dahil marami na pong patunay. Kahit po ang media, kahit o media, ay meron pong sinasabi na talaga nga namang merong natanggap na blanco. May nagpadala sa akin Hindi ko lang na-download Merong sinasabi ang media na sila mismo natanggap po nila. Natanggap po nila ay blanco. So, ibig sabihin, sir, hindi lang po si Raul.
Hindi lang po si Raul. Hindi lamang po ang si Senator Amy. Kasi sir, di ba? Sabi ni Senator Amy, ako din, blanco din. So ibig mo bang sabihin, sir, sa pamamagitan ng pagsagot ni Senator Amy na blanco, ay ibig sabihin po ba ay sinungaling siya? Sinasabihan po ba siya ni Marcos na siya po ay sinungaling? Kaya alam nyo, dito nagkakabukingan mga kababayan. Nagkakabukingan po kung ano talaga ang tunay na nangyayari ho sa ating bayan. Kasi alam nyo, chotomate ha. Kasi alam nyo, ito ho'y bagay na sana nagiging honest na lang po tayo. Wala naman pong problema kung kaya lang alam kong pinoprotektahan nyo rin na si pinsan. Pero wag na, sir. Kasi alam nyo, ito'y malaking iskandalo. Dahil hindi ho ito milyon, hindi ho ito bilyon, ito'y trilyon. Dahil dito, maaaring masira ang ating bayan ng tuloy-tuluyan. Isang taon na nawala ang budget sa mga importanteng bagay. Ngayon, kung hindi ninyo isasalba ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagturo talaga kung sino ang nag-hocus-pocus dyan, baka harapin ninyo ang hindi magandang consequence. Di ba? Kaya it's better na magsalita na lamang po kayo. Nasabihin na lang po natin, di ba? Sabihin na lang po natin sino ba talaga ang nag-fill ng blanks. So, yun lang Ako lang naman, nakikiusap lang. Kasi napanood ko yun sa UNTV yung nag-report na talagang nakatanggap daw sila ng blanco din. Nakita ko yun hindi ko lang mahanap ngayon hindi ko maipakita sa inyo. Nakatanggap din si Amy, Senator Amy. Nakatanggap din si Raul. Magkakaibang kampo po ito. Si Lacson nakatanggap din. Meron talaga. It's a fact. Iano na natin yun. Ipako na natin yung fact na yun. Merong blanco na pinirmahan. Yun po ang lumabas sa BICAM report. Diba ho? Tuloy natin. Ang may kinalaman lang kami, yung finished product Yun. na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. So yun talaga. Kita nyo na? Iba na tono ni sir. Meron talagang blank check. Ginamit mo pa yung blank check Now, because of you using the blank check, bakit blank check kanyo? Kasi yan yung halimbawang ginamit ni Pangulong Duterte. So, sa tingin ko, sa aking lamang pong munting pag-uunawa at analyzation, sa tingin ko, noong una hindi nila napanood. Nag-react lang sila dun sa tanong. Tapos, nabatikos, na tila hindi sila sumasagot ng diretsyo, pinanood na nila this time. Kaya alam na nila yung blank check na halimbawa ni Pangulong Duterte doon sa sa programa na yun o sa vlog na yun, di ba? So, ngayon, I think, alam nyo na. Di ba? Alam nyo na hindi kayo ang pinatutukuyan ni Pangulong Duterte. Bakit kayong react na react? Kasi nga po, mga sir, mga ma'am, dahil po kayo po ay nabitag. Nabitag ng mga media. Ang tanong, nandyan po ba si Ben Tulfo? At nabitag kayo? Hindi, speaking of Ben Tulfo, alam nyo, eto, daanan lang natin ang kaperaso ito. Kasi marami ho dyan na nagre-react na, ang Tulfo pare-pareho. Hindi ho ganun.
Wag ho tayo ganun pag ganung klase yung pananaw natin, mababaw tayo eh. Hindi ho pwedeng pare-pareho tayo, di ba? Bakit, Kanyo? Kasi bawat tao, unique yan, even if magkaka-same ng apelido o isa ang tatay at isa ang nanay. May kanya-kanyang personalidad yan, may kanya-kanyang karakter yan, may kanya-kanyang prinsipyo yan. Bakit ko nasabi? Ako kasi, personally, ako talaga, before even watching Raffy Tulfo or Erwin Tulfo, ako nanunood na talaga kay Ben Tulfo nun. Consistent po siya. Consistent po ang kanyang prinsipyo at siya, fina-follow through niya. Hindi ko naman sinasabi yung ibang mga kapatid niya, ganito Hindi siya yung TV lang. Di ba? Yung nasa TV lang, magpapakyu, tas tatawag-tawagin yung mga nagre-reklamo, tapos pag-aawayin. Hindi ho siya ganun. Siya po talagang pumupunta doon sa ground, kinakausap. Naalala ko yun Ilang beses kong pinanood yun. Yung kinasahan siya ng shotgun. Hindi ho siya umurong kung iba yun. Ako, pag kinasahan na ako, ang shotgun, ganun ang putok niyan. Talagang lumapit pa siya at fina-follow through niya hanggang matapos niya yung issue. Yan ang isang bagay na nakita ko kay Ben Tulfo. Hanggang dulo, tinatapos niya talaga yung issue. Hindi ko naman sinasabi yung mga kapatid niya, una lang. Ang nagiging problema kasi, pasensya na ho dun sa mga kapatid niya. Kasi yung minsan, kulang sa research. Kaya tuloy nasusunog minsan. Bakit, Kanyo? Siguro pinababayaan doon sa mga tao yung research. Si Senator tuloy. Si Ben Tulfo, hindi po. Talagang follow through. Siya mismo personal. Ibig sabihin, hands-on ho siya. At sa kanya, ang concern niya, yung talaga, nasa ground. Hindi yung influential, vlogger na nag-away, hindi ho ganon. Siya, mga simpleng tao. Mamamaya. Kaya gustong-gusto ko itong mama na ito. Walang biro. Kitang-kita ko ho. Kasi kung sasabihin natin, hindi, Tulfo rin yan ticker, blood ticker rin, water. May pag-ganyan ba tayo, di ba? Ako tutol dyan. Bakit to? Si Coach Oli, kapatid ko. Hindi mo pwedeng sabihin kaming pareho. Banat bay, huwag mo ilaglag! Sandali! Papaliwanag! Hindi, kung siya merong ang pangit. Hindi, kung siya hindi single. Yan, hindi single. May mga bakit ako single? Ibig sabihin, hanggang ngayon, ilang taon na ako. Kasi nga, iba yung karakter ko, iba yung pananaw ko pagdating sa marriage, iba yung aking prinsipyo. Ayoko nang pinakikialaman ako. Bakit siya? Kasi nga gano'n, di ba? Magkaiba kasi. Wag nating hindi ko sa sinasabing masama si Coach Oli Hindi kasi meron siyang kahit itanong nyo kay Boss Dada, kahit itanong nyo sa ibang kasamahan namin, magkaiba kami ng karakter ni Coach Oli. Magkaiba kami. Okay? So, alayo ho nun kung sasabihin mo, ano din yan? Halimbawa, si Coach Oli, tagal maligo niyan. Tapos, pag nagbihis yan, mga dinaig pa babae niyan. Yung babae, 2 oras naliligo na nagbibihis. Ganun si Coach Oli, kaya lagi nalilate. Pero po ako, 5 minutes. Nakabihis na, nakaligo na, nakatain na. 5 minutes, nandyan na ako sa baba. Kasi ganun kami sa Japan nun Pag magkikita kami nila Boss Dada at saka nila Coach Oli, di message na kami, di ba? In 5 minutes, nandun na ako sa baba ng hotel. Si Coach Oli, walang niya. Tapos na kaming kumain, di pa tapos. Kasi nga magkakaiba nga. Nakikets niyo ibig sabihin, ganun din po ang mga Tulfo. Hindi, pinapaliwanag lang po natin Kasi iba dyan, typical mag-isip, hindi, Tulfo, ganito. Bakit Kanyo? Kailangan ko ba bang ispelingin? Diba, kaya nga kayo nabudol, akala nyo pareho. Tuloy! Balik tayo sa issue ng budget. Kasi eto,
merong sinasabi nga ho tayo dito sa budget na kailangan talagang malaman ng taong bayan. Hindi ho ito biro. Apektado ho dito ang pagkain, seguridad, peace and order. Apektado ho lahat dito sa budget. Kahit, alam nyo kung bakit? Di ba sinasabi ko sa inyo, pag ang mga government employee, mababa ang budget nila, mababa ang ano nila, minsan nagiging tamad. Aminin na natin. Even if hindi ko sinasabing it's justifiable na pag mababa ang budget, mababa okay lang maging tamad. Pero ganun kasi nangyayari. Kasi alam naman po natin ng positive reinforcement. Aso nga, alam yun eh. Alam mo yung positive reinforcement? Oh, tayo tuloy. Stand! Ang aso naman, gaganon yung aso, di ba? Ikaw naman, bibigyan mo ng pagkain. Ang tawag doon, positive reinforcement. Ganon din sa mga empleyado. Ngayon, kung tatanggalan mo ng budget, abay malamang magsasuffer ang mga performance nitong mga government employee na ito, di ba? So, yun yung importante. Kaya hindi yung pwedeng pakawalan natin ng issue ng budget. Anong nangyari dito sa budget? Sino yung gagong... Pwede ko ba sabihin putang ina? Ayoko sabihin, pero wag na nga. Wag ko na sabihin. Sino dito yung gago na... Bakit kayo pumayag sa budget na blanco? At sino dito yung sumulat ng mga blanco na yun? Aba, matindi ka pa sa jowa Talagang unlimited Unlimited ang iyong allowance Ikaw na naglalagay. Hindi pwede yan.